Yan sa college, yung Pilipino na napakahalaga, parang binaliwala naman ang ating di ba, ang ating kultura dahil napakahalaga ng ating sariling wika. Kamukha ngayon, napupuna ko, ang may ibang mga newscaster, na nagbabalita sila, pero hindi nila alam yung tamang bigkas ng mga salita. May iba't ibang uri ng diin, mabilis, malumay, maragsa. Minsan, yung isang salita na dapat bigkasin ng mabilis, malumay, taya ng panahon. Ang taya ng panahon, dapat yun mabilis, taya ng panahon. Uy, tapos, marami palang pare-parehong word, iba-iba ang kahulugan. Oo. At saka, alam mo, yung kahit na sa pagsusulat, sa journalism, hindi nila alam yung gamit ng nang na mahaba at nang na maiksi. O yan nga pala, Tita Calvan, no? Ay, yung nang, usually, yan adverb of time Opo. Siya ay sumayaw ng maganda. NG Siya ay yun. umiti ng pagkatamis-tamis. Yung nang na maigsi naman, usually, kino-correlate natin yung sinusundan ng mga, ano ba to? Ng mga subject, no? Like, ako ay bumili ng punpun ng rosas. So, yung nang na maigsi, yung nang na maigsi is followed by a subject, rosas. Ayun. Pagka sinabi natin nang na mahaba, usually mga adverb of, adverb of manner. Diba? Siya ay sumayaw ng maganda. So, ginagamit natin yung nang na mahaba. Tsaka yung bigkas, yung mahalaga. Minsan mali-mali yung pagbigkas natin ng mga salita. At saka nakakalungkot namang isipin kahit nga si Professor Bienvenido Lumbera ng UP. Mahal na mahal niya ang wikang pambansa. Ayan, nagpoprotesta din siya kung bakit inalis yan. Yan na maging subject ng curriculum natin sa college. Pero sa Pilipino, sa elementary and high school, okay pa rin. So, ano ang pananaw mo dito, MJ? Para po sa akin, syempre nakakalikot to. Lalo na alam naman natin na si Dr. Jose Rizal na ang sino man hindi magmahal sa sarili nila ay daig pa ang kahit malasang isla. Kumbaga dito, yung identity po natin bilang Pilipino na mismong mga national artists natin na national artist for literature, sila Bienvenido Lumbera, at nandyan din po na kasalukuyan nakaupo ang national artist din natin na si Rio Alma, na pag nagle-lecture sila, kahit sabihin mo na they are fluent magsalita ng English, pero para po ma-laymanize at maiabot sa public yung message, they use the language na Pilipino po para magkaunawaan. Yun yung puso ng pagkakabuklod natin. Kung mismo po sa college pa lang, na tinanggal na ito, paano po tayo sa profession natin? Halimbawa, nasa tabloid tayo. So, alam po natin na ang gamit natin, Tagalog. Kumbaga yung orientation po na sa college pa lang, sa radio, isa pa lang naman FM ang English radio, ng DZRJ, pero lahat ng AM, Tagalog pa rin po. Parang yung pag-a-adjust po, na sa halip na i-improve natin yung language natin, iba po yung konsepto ng CHED dito. Kaya po nawala. Okay, Tita May question sa akin sa text ng TCS. TCS. Kaya ano to,